It's complicated. Kaya hindi ko na po itutuloy ang ating situation session. Complicated. Ay, Pero nako. yan nga ho, dyan maiahalin tulad nitong, alam nyo, gusto namin tinatawagan namin kanina pa, hindi lang kami magkaayos sa linya, ano? Pero nag-message na lamang kami, pero pinayagan naman na i-discuss natin itong pinoproblema niya at mapag-usapan din. Pero it's complicated nga raw kasi ngayon ang status nitong itatago natin sa pangalang Obet sa jowa niya na itatago rin natin sa pangalang Letlet. Nadiskubre raw po kasi nitong girlfriend na si Letlet na nabaon na sa utang itong si Obet. Ang masaklap pa, nagawa pa raw magsumbong ni Letlet sa mismong nanay na ni Obet. Ang depensa naman daw po nitong si Obet, naging cycle na raw daw po kasi yung pag-uutang niya para matapalan yung nauna pa niyang mga inutang. Oo. Lahat ng araw ng pagtitipid, ginagawa naman nitong si Obet. Pero palagi pa rin itong kinukulang sa pera. Ang hindi alam nitong si Letlet na kanyang girlfriend, na lagi na nga sila nag-aaway, tumutulong din pala kasi itong si Obet sa mga kamag-anakan niya. Sa usaping pinansyal. Kaya naman po, sige, pag-usapan natin, ano? Oo, usapang utang muna tayo. Oo, na nakakasira talaga sa relasyon. Ito ang ibinigay sa atin nitong si Obet. At para po sa inyong mga reaksyon, mga opinyon, bukas po ang ating linya dito sa Heart to Heart. Lalo na, no, kapag naranasan talaga ninyo na ng personal na oo nga. Alam niyo yung iba nagkakahiwalayan pa dahil dito. Yung iba nagkakademandahan, nagiiwanan na talaga. Bahala ka na dyan. Ikaw naman kasi, di ba? Sisihan eh. Sisihan. Ganun ang nangyayari. Sira ang relasyon. Okay naman talaga sila. Pero dahil nga sa nabaon na sa utang si partner, ayoko na. Pagising mo sa umaga, yung utang mo kahapon, utang pa rin ngayon. 'Di ba? Utang na naman ang pinag-uusapan natin. Alam nyo, sa mga kapatid po natin, lalo na nga sa panahon ngayon, na sinasabi natin na mahirap ang buhay, medyo maliit ang sahod, Kuya Poy, kailangan pagka-shine, may mga kailangan na pagkagastusan, talaga hong usapin na rin sa pakikipagrelasyon yung kahandaan mo, pagdating sa usaping pinansyal sa pakikipagrelasyon. Bakit? 'Di ba? Siyempre, magre-relasyon tayo. Wala naman tayong panggastos. Happy nga tayo sa mga kwentuhan natin, pero ang katotohanan, magugutom din tayo. Ang katotohanan, meron din tayong kailangan na mga pagkagastusan kahit papaano. Pero ang pinagtataka ko, bakit nga ba yung ibang mga tao nababaon na rin sa utang? At yung binanggit nga nitong kapatid natin na si Obet, naging cycle na raw. Okay? Kasi lalo na doon sa mga may terms na mga utang, meron yung ito kaya pinagbabawal yan kasi nga malaki ang interest doon sa mga nagpapa 5-6, malaki ang interest. Kaya short term lang yon, malaki pa ang interest. Akala nung iba na nagpapa 5-6 nakakatulong sila, pero yun pala lalo lang sila nakakapagpabigat doon sa mga tao. Akala rin naman ng mga nangungutang, yan kasi pwedeng kumatok ka lang halimbawa, kapitbahay kong Jeffrey, ganyan. Kapitbahay kong Jeff, nagpapautang ka no? Pwede ba? 2 months ko kukunin. Yan, 2 months ang bayad. Magkano balik nito? Iaawas ko na. May mga style pang gano'n, Iaawas ko na yung tubo. Basta, ito balik mo. Mutang kang 2,000, nakarating na lang sa'yo, 1,600. 1.5. Di ba may mga ganyan May iba-iba silang sistema, Kukunin na yung tubo. Pero ibibigay pa lang sa'yo nakuha na yung tubo. Well, ganyan din naman sa bangko. Medyo mas maliit lang yung mga interest, Tapos mas mahaba nga lang yung terms. But then again, ito si Obet, malamang ito ay umutang doon sa mga mabilisan lamang at malalaki yung mga interest na kailangan talaga ma-educate din itong mga nakikinig din
sa atin, ano? O, na mag-iingat kayo sa inyong mga inuutangan. Dahil baka lalo lang po kayong mabaon. Akala nyo nakaluwag-luwag kayo ng konti, pero pagdating ng bayaran, kakapusin ka, ang tendency, mangungutang ka na ulit. O, 'di ba? Kailangan mo mangutang ulit eh. Mm. At kapag hindi ka nga nakabayad, para dun sa inutangan mo, mabablacklist ka. Maghahanap ka ngayon ng iba pang mauutangan. Eh di yun na nga yung cycle na tinatawag nitong si Obet na ikinabaon niya. O eto, meron po tayong caller mula sa Daet, Camarines Norte pa, si Eliza. O, na magbibigay ng payo dito kay Obet na parang masisira na ang relationship kasama ang kanyang jowa na si Let. Ewan ko lang kung let o let go na ito. Oo, kapag ka nagkahiwalay po sila, wala baon na sa utang. Tutulungan mo ba? Or, bahala ka dyan. Ikaw naman pala nagdesisyon yan 'Di ba? O, Eliza, magandang tanghali sa'yo. Hello sir, magandang tanghali rin po. Eliza, ikaw ba naranasan mo na yung mangutang din, manghiram ng pera? Opo sir, naranasan ko rin po sir yan. Sige nga, yung experience mo na parang hindi ka makaahon-ahon, naranasan mo ba yon katulad nitong si Obet? Oo sir, naranasan ko rin yan pero kapit lang talaga. Talagang pipilitin na makaya, malutas o mabayaran yung utang natin, gano'n. Kapag ka ba ganyan na nababaon so ikaw naranasan mo yung sitwasyon na nabaon ka sa utang. Yung parang di ka makaahon, parang ulit-ulit na lang. Tapos na yung una kong inutangan, maghahanap ulit ng utangan para pambayad dun sa utang. Tapos pagkatapos nung kailangan mo na naman mangutang. 'Di ba? Yun talaga yung mga nabaon na, hindi ka na Ikaw ba kapag kaganyan sinasabi mo sa partner mo? Isang beses sir, hindi ko talaga sinabi at syempre nag-away rin naman kami noon. Pero dalawang pag-uusap, naayos naman po. Oo. At tinulungan ka rin ba nung partner mo? Opo, tinulungan niya ako. Tinulungan niya ako, tapos nausap niya ako na wag ko nang uulitin. Dapat alam mo niya yung gagawin ko. Yung ganun po. Sa ngayon, anong sitwasyon mo? Eliza, kayo ba nangungutang pa? Opo, nangungutang pa rin po. Pero yung alam ko po na kayang bayaran, yung inutang ko. Mas tansyado na. Tsaka inaalam mo ngayon yung mga legit na pwede talagang mahiraman. Opo. Doon na lang sa lihiti mo kasi 'di ba kapag ka malalaki yung interes, oo nga, mabilis mo makukuha yung pera pero medyo mas matagal-tagal ang Oo, may mga kanya-kanya ring sistema yung mga nagpapa 5-6, pumatol ka sa ganun. Pumapatol naman po, pero depende po kasi. Depende. May sistema sila no? Opo, depende po kasi. Oo. Tapos, hindi ka pwede mag-renew kapag ka hindi ka nakabayad. Ganun nga po. Naranasan mo ng kalampagin ka at awayin ka na. Kakilala mo yon nung nangungutang kang first time, mabait. Nasungitan ka na ba nung medyo na-delay yung bayad mo? Hindi pa naman po. Anong hindi pa? Hindi na kayo nagkita. Baka tinaguan mo na. Hindi naman po sa tinaguan. Pagkatapos ng bayaran, hindi na rin po ako nagpakita. At mahirap pong mainggan yung utang. At mahirap po talaga pagbabay. Oo, tapos inoferan ka, magre-renew ka ba? Yun, yung mga ganun po. Talagang pipilitin mo po talaga na wag na, magtiis na muna ng konti. Oo, ayan. Buti, nakaalis ka na ron, kaya, anong maipapayo mo dito kay Obet? Kailangan pa bang hilutin itong si Letlet, yung karelasyon niya? O si Letlet ba, kailangan din maunawaan itong si Obet? Paano kaya po, yan? Para po dun sa babae, sa girlfriend. Po, dagdagan po yung pag-intindi po siguro o kung kaya niyang matulungan sa ngayon, matulungan na muna niya para po kahit pa paano makaahon yung boyfriend niya. At sa pag-uusap naman po, siguro po, kay Sir Obet, siguro po tiis na lang po muna talaga kasi nadanasan ko din naman po yung mangungutang ako para ibayad lang din sa nauna kong iutang.
Te- Tapos sa pagtulong, Mm, patuloy nga po yung siyempre po, nagkautang siya dahil sa magulang niya. Siguro Kamag-anak. po, kausapin muna niya yung magulang niya na kung sakali ay kung kaya rin siyang matulungan para matapos lang po yung, Mm, matapalan lang po yung niya ngayon. Kasi yun po yung yung isa sa pinag-aawayan ng magkasinta. yes. Oo, sayang naman ano. O kung dahil sa ganyan pag utang-utang. Ilasilit lang, utang Mm, ng lalaki. Ganun. yes. Siguro po Oo. utawa pa po ng konti. Magtulungan na lang muna kaysa mag-iwanan. Siya po. O sige, maraming salamat sa iyo ha, Eliza ng Camarines Norte sa payong 'yan dito kay Obet. 'Di ba? Sayang naman kasi nga kung maayos ang relationship ninyo pero nalaman mo na mayroon palang malaking problema na ikinukubli itong jowa mo. Well, hindi ho kasi maiiwasan nga. O na ikaw naman ay maistorbo na rin dahil ikaw man din ay iniisip mo nga kung paano siya matutulungan at kung paano mabe-break yung cycle. So, imbes na gusto mong pigilan yung problema, mag-contribute ka ng solusyon. 'Di ba? Yan po yung hindi lang naman ho pera ang solusyon diyan, ano, kahit pakikipag-usap. Tama yung sinabi ni ni Eliza kanina, kung sakasakali may mga tinulungan palang kamag-anak itong si Obet, sabihin mo rin sa kanila yung totoo. 'Di ba? Sa kanila naman pala napunta rin yung mga itinulong mo. Hindi bilang panunumbat, kundi bilang paglapit na medyo nahihirapan na talaga ako. Baka pwede naman. Bigyan nyo ako ng ayuda muna, ng tulong muna sa pagkakataong ito na lubog na rin ako sa mga hiniram ko. Okay, eto, meron pa tayong isang makakausap mula naman sa Las Piñas, si Kuya Edwin. Magandang tanghali sa'yo, Kuya Edwin. Good afternoon po. Good afternoon. Kuya po. Oo. Okay. Kuya po, ang Oh. mapapayo ko kay Obet, dapat alam niya yung capacity niya, yung limit niya. Kasi hindi pwede yung ganun eh. Correct. Na, siyempre gusto na natin tumulong. Ako, once, naging akong breadwinner before talaga. Tapos yung time na talagang, pa ako, single, talagang boost sa pamilya. Talagang minsan nauubos sa akin mismo. Pero nung nagkaroon ako ng pamilya, alam ko na yung limit ko kasi may sarili na akong pamilya. O, awa ng Diyos, never akong naka-experience mangutang. Nangyari pa nga naging ko pa ng negosyo yung pang lending before dati. Kaya tinigilan ko na kasi medyo masakit sa ulo. Masakit sa ulo, no? May mga makakaaway ka? Totoo ba yun, Kuya, Totoo po. Minsan sila pa talaga galit. Oo, makakagalitan ka pa, tila ikaw pa yung masama, pero nung nangangailangan sila. Pag sila para mga matimtimang berhen. Pero pag ginaano mo na parang Lucifer. Tingin pa lang, ha? Hindi pa nagsasalita. Tingin pa lang sa'yo. Parang ikaw pa ang nakakaabala sa kanila. Pero ikaw naman, yung... marami talagang ganun. Kuya Obet, ikaw ba nung nag-umpisa ka sana ng lending business mo, yan yung lehitimo, ha? Yan yung mga lisensyado at hindi masyadong matataas yung mga interes. Hindi talaga. Tsaka, Kaya okay. dapat talaga kasi yung capacity lang niya, hanggang doon lang siya. Tapos kung naman sa mga bagay-bagay, kasi ngayon, utuso talaga mga gadget, magtiis sa luma kung cellphone, kung gumagana pa naman, yung mga ganun. Tama. Yung hanggang kaya, okay pa naman, kasi iba yung needs sa wants ng tao. Pag puro wants ka, marami kang wants talaga. Yes. Iba yung necessity. Iba yung necessity. Oo. Alam mo, tama yung dapat maunawaan nila. Tama yung Dapat binabanggit yung mo, limit ha, Kuya Edwin, na of course, ayan, para sa mga, yung iba kasi, di ba, ang bilis na iengganyo, kahit online, may mga nag-o-offer di ba? Mag-iingat tayo. Baka lehitimo naman yung pagkakautangan ninyo, pero yung kapasidad mo nga na makapagbayad, ilimit mo lang doon. Yes, kumikita ka, halimbawa, kumikita ka ng 30,000. 'Di ba? Na-offeran ka ng 20,000, approve ka raw. Kukunin mo ba yung 20,000 agad-agad na 'yon? Oo, syempre, baka maliit lang. Tsaka kung kailangan mo ba talaga? Ha? Kung kailangan mo ba talaga? Ngayon, kung hindi mo naman kailangan, pwede naman pag-ipunan, bakit ka pa mangungutang? Alam mo Kuya Edwin, ako nasubukan ko rin, ha, yung 5-6 dati.
O nasubukan ko 'yan. Isa o dalawang beses lang na pumatol ako dahil emergency. Yun pa nga ang isa eh. Doon ka sa 5-6 napapakapit dahil emergency. Pero ang bigat para sa akin na maibalik yung ano. Kaya sabi ko, naku, ayoko yata ito. Ayoko yung ganitong sistema. Salamat, 'di ba? Nakaalpas doon sa emergency na yun. Pero ibang problema na yung kinakaharap ko nung magbabayad na. Kailangan mabayaran mo na in full sa ganitong date. Kung hindi, may penalty pa. Kung hindi nga, mapapagsalitaan ka pa. Di ba? May mga ganoon eh. Kaya hanggat maaari, hindi. Alam nyo, kahit, tama ba Kuya Edwin, kahit doon sa mga lehitimong mga nagpapahiram ng pera, inaalam yung kapasidad mo muna. May interview. O hindi pa pwede na walang collateral. Ha? Yung wala kang collateral. May mga guarantor pa nga yan eh. May mga guarantor pa. Homemaker o gano'n. Hihingan ka pa. Ano ba ang trabaho mo? Magkano ba ang sinesweldo mo? Tapos may payslip pa. 'Di ba? Hihingan ka ng payslip. Proof of yung employment mo kung nagtatrabaho ka. O kung may business ka, 'di ba? Yung business mga documents mo. 'Di ba? Alamin nila. Yan yung mga lehitimo. 'Di ba? Maraming requisitos, ang daming requirements, pero sinisigurado lang at igina-guide ka lang rin sa hindi ka pwede mangutang ng 200,000. Ang kinikita mo lang naman pala ay 20,000. 'Di ba? Kaya ka tatanungin pa nila eh. May pamilya ka na ba? Meron bang pinaaral? Nirerentahan nyo ba yung tinitirhan ninyo? 'Di ba? Ang dami mga interview pa na ganyan. Okay? May binabayaran ka ba sa sasakyan? Yung mga ganoon. Kaya mahalaga na doon tayo sa mga lehitimo at kapag ka doon lang sa kaya ng kapasidad. Kuya Edwin, maraming salamat sa iyo, ha? Thank you, Kuya Poy. Ayan, 'di ba? Si Kuya Edwin na meron ding experience nga sa pag-uumpisa sana siya ngayon noon ng lending business, pero itinigil niya na, no? Pero meron kasing tamang mga sistema. Ngayon, balik tayo dito kina Obet. Maganda rin kasi kung sakasakali na malaman Obet at Letlet. Ang tanong dito, pagpapatuloy pa ba ang relasyon ninyo o hindi? Papaano ngayon ang teamwork ninyo? Ngayong baon na itong si Obet. Obet, well, ikaw nagkamali ka rin. Okay? Ito pa ang sakit nating mga Pinoy. Kaya tayo nagkakanda baon-baon sa utang. Alam nyo kung ano? Ang gusto natin ng dahil sa pagmamahal sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anakan, ay gusto natin magpaka-superhero. Wala hong masama sa pagtulong sa kapwa, lalo na nga doon sa mga mahal mo sa buhay. Nga lang, lalagyan mo lang din ng limitasyon. Dahil kung mahal mo silang talaga, hindi mo rin pahihirapan ng husto ang sarili mo. Lalo na sa usapin ng pera. Kailangan merong matitira sa'yo para ikaw ay makapagpatuloy din sa buhay. Maling sistema sa kaugaliang Pilipino, yung ipangungutang mo yung ibang tao kahit na mabaon ka na, nagpapakabayani ka, hindi ka na makakain, sila maalwan yung buhay, nakaginhaginhawa, tapos ikaw na mong problema at patuloy na nababaon doon sa utang na sinimulan mo. Responsibilidad po yan. Okay? Pero responsibilidad mo rin sa sarili mo na magkaroon ka ng peace of mind. Na magkaroon ka rin ng tamang makakain, ng tamang oras ng pagpapahinga. Yung iba naman nakakabayad pero kung ano-anong mga trabaho ang pinagkukuha na kinukulang na rin ang katawan sa oras ng pagpapahinga dahil sa nagpapakabayani para sa kanilang pamilya. Naiintindihan ko na mapagmahal ang mga Pilipino sa ating mga pamilya pero yung mabaon ka sa utang para sa kaligayahan nila ay hindi rin nila magugustuhan. 'Di ba? Yung halos mabaliw-baliw ka na sa kaiisip papaano ko 'to mababayaran, malalaman ng pamilya mo na ganun na pala ang iyong pinagdaraanan. Hindi na rin tama yan, Obet. Okay? Kaya naman sa ngayon, alam na ng nanay mo, ng pamilya mo, at nitong si Letlet, hanapan nyo na ng mainam na solusyon at pagtulong-tulungan kung ano man na naging dahilan kung bakit ka nandyan na nga nakakulong na sa cycle ng pag-utang ng utang, Obet. Makakalabas ka rin dyan. Kailangan ng maayos na sistema lang.
At dyan na nga po natin tatapusin ang ating... H2H Confessions. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.